Mon Contiano. Hi, Mon. Someone told me that, mention mo daw na In Thy Name is even better than Green Bones. This movie is better than Green Bones. Na-mention ko na mas maganda ang In Thy Name than Green Bones? Yeah. Hindi, wala ako. Although totoong maganda ang In Thy Name, pero wala naman akong binabanggit na mas maganda kasi hindi pa siya napapalabas, kaya hindi pa natin mahuhusgahan ang In Thy Name. Although... May bulong lang kasi sa akin na nasabi mo yun, but anyway. Hindi. Although ang In Thy Name ay pinaniniwalaan kong maganda, definitely ang Green Bones, although hindi ko rin napanood yun, at hanga din ako sa pagkakagawa nila ang direktor, ay kaibigan ko din si Direk Z. Magkaiba sila ng tema, magkaiba ng ipinapahiwatig. Ito kasi In Thy Name tungkol sa faith. Hindi lang ng mga Katoliko, kung hindi ng mga kapatid din nating Muslim. Yung character namin ni JC dito ay, kumbaga ang pelikula ay hindi lang naman one-sided na nakapabor lang sa mga Katoliko. Pinapaliwanag din dito sa pelikula kung bakit nagkaroon ng mga teroristang kapatid na Muslim. So, magkaiba ang Green Bones at In Thy Name. Sige, siguro maliling na rin. Mali yung reliable yung hindi ko gagawin yun sa kapwa gumagawa ng pelikula. Baka na lang, misquote lang. Anyway, for the whole cast na lang, generic question kasi sabi magtanong daw to everybody. Kung buhay pa si Father Ruel, anong gusto niyong tanong sa kanya? Just one question. Alright, if you have a chance to ask Father Ruel Gallardo, what will be the question? Siguro, let's go with, Alex. As nominated by Direk, Sir Alex, what will be your question to Father Ruel Gallardo? Pumapasok na question. On the spot naman ako, Trek. Maxim ako ay may gusto itanong si Father Ruel. Pinasa. Our cast is really having their time thinking about the question you're going to mahirap ask. yung question ni Ma'am. Ayun, Si Jerome muna ba? Kung may itatanong, probably ako bilang aktor at syempre, tao din, tayo lahat tayo pinagdaanan. Pero kay Father Ruel, may pinagdaanan siya. Panigurado si mga itatanong din to kung ano yung mga huling bagay na iniisip niya noong mga panahon na nahihirapan siya. Pinakahirap na hirap siya, which is yung gera na yun at gulo. Yun. Siguro we can also ask Father Alma, since we have him here in this group, if you have a question, Father Alma, to Father Ruel Gallardo, what would that question be? Siguro po ang itatanong ko ay, paano ka naging matatag? Paano mo nalampasan ang lahat ng pagsubok? At ano ang naging inspirasyon? Isang tanong lang po ba? Maraming tanong. Ma'am Dolly, are you already contented with one question? Paano ka naging matatag? Thank you for that, Father Alma. Ma'am Dolly, do you have any more further questions to the group? Any more questions for Father Ruel? Let's ask Sir Pen. Since you have already done a lot of roles in your life and you've done something very different naman at this time in Thy Name, what would be your question for Father Ruel? Maraming salamat. Hindi na ako kailangan magtanong kasi nandun na sa script, nasa pelikula na. Unang-una, paniniwala sa Diyos, totoong paniniwala sa Creator. At tiwala sa kabutihan ng mga tao. Kahit na may mga masasamang nangyayari sa paligid niya, yung pa rin ang pilit niyang hinahanap. Yun lang. Wala akong tanong. Malinaw sa pelikula.
But that is very interesting point. So no questions from your end. Now, just like to support the question of Miss Dolly, because I also got interested. From the trailer that we watched earlier, there is a question that came from Sir Alex. And I feel like everybody here deserves to hear that one more time. Because it's truly one of the most interesting parts of the movie. Kasi, like what Miss Aya has said earlier, she came to a point wherein he separated herself from the character, but then nadala niya pa rin yung question na yun, even if through her personal life. So, Sir Alex, will you please indulge us with that question once again? Will you be asking the same question if you are about to ask Father Ruel Gallardo in real life? Okay, yeah. Siguro I haven't seen the trailer kasi meron kaming reaction trailer mamaya sa after. Anyway, yeah, the line was, I think if I'm not mistaken, it was if yung faith niya wavered or nawala in spite of everything that's going on. So I guess kung buhay pa si Father Ruel, I would ask him, was there any moment or any doubt na or gaano kalaki na nawala yung faith niya, and would he still question it after everything that siguro we went through and everyone went through? Yun, siguro. Thank you for that, Sir Alex. And we're so excited for that reaction video that you guys are going to be doing once you have watched the trailer of In Thy Name. Thank you as well, Miss Dolly, for that. Now on to our next media friend. We have our friend from Anong Ganap. We have Mr. Erwin Ogawa. Thank you. Alright. Congratulations sa lahat ng cast. Good movie. So, kay McCoy, so during shooting ng film, meron bang eksena na naging emotional ka, naiyak, or nakarelate while doing the film? Marami pong pagkakataon na sa mga scenes na gusto ko talaga na umiyak. Pero ang pinakatamatak sa akin, spoiler na, pero ito talaga, mag-i-honest ako. Yung eksena namin ni Kuya Mon, kasi may eksena doon na linuraan niya ako. Dumating ako sa point na, pagkaturan sa akin, ang nasisip ko, grabing trabaho ko. Yun lang. Kasi, sabi ko nga, para sa aming mga aktor, trabaho pa rin naman to eh. Kumbaga, gusto namin to gawin. Dahil alam namin din, may gusto kami makuha. Sabi ko, umaabot ako sa ganito, natuturuan ako sa mukha. Pero, sa bright side nun, lagi ko iniisip, hindi eh. Meron akong faith, at the same time, meron taong mas mananalig yung faith na hindi niya mas naiisip yung mga ganyang bagay. Hanggang yung end scene nun na, actually, di ako pinapaiyak ni Derek Romel. Dumapalala ako, tapos naiyak ako ng iyak ko totoong as McCoy. Nagawa kong iyak, hindi ni Father Ruel. Kasi di ko naman alam paano umiyak sa Father Ruel. Pero iyak ko na yun, parang totoong ako na yun na sabi ko, bakit ko ginagawa to? Hanggang after nun, umiiyak sila Father Ama, sabi ko, ang sarap sa feeling pala na naisip ko na nasacrifice ko yung ganong bagay, pero yung resulta, nagaban ako na maayos ang trabaho ko. Ganun. I'm sure may kapanitahan siya, di ba? Okay, malay mo next year, Best Actor Award, di ba? Manifesting. Okay, so last question kay Sir Alex Medina. I'm just curious na po, ilang beses na po kayo nagkasama ni Sir Pen sa movie? Father? And how does it feel? Ilang beses na? Siguro mga more than? Mga third time? For a movie, I think, yeah. Third time, yeah. It would seem na like madaling ilagay kami in the same movie, pero hindi siya nagkakataon. It's mostly yung kapatid ko ang laging kasama ni Daddy. And how does it feel ka-work si Daddy? Actually, hindi kami nagkasama. Eksena. Pero yeah, iba rin kasama ko siya kasi nandun kami since the start yung script reading pa lang. So I can see how he really wanted, ganyan naman siya ever since eh. Like yung passion niya for films and acting is hindi matutumbasan talaga. And it's fun seeing him na speak his mind, and marami siyang actually nung script reading kasi I think this movie we want
I think Direk Cesar wanted it for, ano ba sabihin niya? Na MMFF. Yun ang ano namin. Pero like si Dad was saying na sayang yung script, sayang yung story, sayang yung material, sayang everything. Maganda wag i-madaliin yung pelikula kasi meron siyang kahihiratnan eventually. So yan, and here we are. So yeah, it was a fun experience kahit hindi kami ganun na magkasama sa isang eksena. Thank you. Thank you. Good luck sa movie. Thank you, Pwede Sir. bang sumagot? Sir Ben, do you have anything to share? Sige po. Parang hindi pa rin kami magkasama ngayon. Kasi yung eksena ko, isa lang, na napakagandang eksena, na napaka-importante. Hindi ko lang kung saan ako nagawa, ano. At hindi siya kasama ron. So, technically, hindi pa. Susunod na lang. Okay din actually, para hindi, ano mo yan, yung stigma ng Nepo baby, syempre parang, at least para nadi-differentiate, hindi nadidikit lagi sa sariling way. Thank you. Very well said. Thank you. Thank you very much, Sir Erwin, and thank you as well, Sir Alex and Sir Ben. I think it has nothing to do with nepotism. The talent justifies the casting of this very, very amazing actors that we have here on stage. Next question will be coming from our media friend and writer PH, Jojo Pandaligan. Ay po, ang question ko po kay Father. Father, ano po sa buhay or works ni Father Ruel nagfulfill ng requirement para makonsider siya for beatification, even canonization? For the information of all, last 2020, Declaration Missionaries started the initial stage for the cause of martyrdom of Father Ruel. Now, what does it mean? We want the church to recognize that Father Ruel really died as a martyr. Kasi lahat naman po, hindi naman po lahat ng namatay ay pwedeng ma-consider na martyr. No? So ano po yung mga requirements? Unang-una, kailangang mapatunayan natin na si Father Ruel ay namatay dahil hindi niya i-give up yung kanyang pananampalataya. At makikita po ito sa kanyang buhay na binigyan siya ng chance, no, para iligtas sa kanyang sarili, pero pinili pa rin niya na hindi i-give up yung kanyang pagkapari at saka yung kanyang pananampalataya. That's one. Pangalawa po, kinakailangan mapatunayan natin na pinapatawad niya yung kanyang mga kaaway. No? At ito rin ay makikita din naman sa buhay ni Father Ruel dahil hindi naman siya nagtanim ng galit at siya ay sa halip pa nga ay nagpapalaganap ng kapayapaan. Okay? At pangatlo po, kinakailangan din mapatunayan yung tinatawag nating intercessory power ni Father Ruel na may mga tao na humihiling ng kanyang tulong sa pamamagitan ng kanilang mga pagdarasal. And in fact, sa postulator, vice postulator, nakakatanggap na po ako ng mga testimonies, mga sulat kung paano gumaling yung karamdaman o kung paano naligtas sila, natulungan sa pamamagitan ng intercession ni Father Ruel. So ito po, kaya itong pelikulang ito ay malaking tulong para mapakita natin at mas maipakilala pa, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong simbahan, sa buong mundo, kung sino si Father Ruel. With the hope na sana pag nagtuloy-tuloy itong proseso, ay maidideklara siya ng simbahan bilang isang Pilipinong martir. So clarify ko lang po, Father, mahalaga po na mapatunayan na may milagro through Father Ruel's intercession. Tama ba ba? Sa pagkamartir po ay hindi na kinakailangan actually ng milagro. Yung candidates for sainthood na hindi naman namatay because of martyrdom, yun po yung kinakailangan ng miracle. No? Pero in case of martyrdom, hindi po kinakailangan ng miracle. Basta we can prove that he died as a martyr. Salamat po. Yung second question ko kay Makoy, ano ang realization mo or reflection tungkol sa pagpapare? Realization ko bilang pagpapare na pwede pala magpare ka. Or yung hirap or responsibility ng pagpapare? Okay. Masasabi ko muna na ang pagpapare ay napaka-solemn. Dito isang trabaho lang nakaraniwan ng mga
trabaho natin ngayon. Kasi, na-realize ko po dito na bibigay mo yung buong pagkatao mo. May natutunan nga po ako sa movie na to, yung sinasabi ng vow of obedience. Kasi po si Father Roel dito, sa totoo lang na nagdadalawang isip siya pumunta ng Basilan. Pero, pinili siya ng pinilit and then, mas nangibabaw yung vow of obedience niya bilang misyonaryo na, hindi, Diyos ang pipiliin ko. Iniwan niya lahat, pamilya niya, kung ano man yung trabaho niya dito sa syudad. Pumunta siyang Basilan at willing na siyang isacrifice yung sarili niya kahit alam niyang delikado doon. Yung na-realize ko na ang pagpapare hindi siya biro na nasasabihin ko gusto magpare, hindi. Kaya nga may sinasabi silang calling po, di ba, na gano'n. Para sa akin, kailangan mong dito siya di siya pinag-iisipan. Usa mo lang ito mararamdaman na gusto ko na ibigay yung buhay ko sa Diyos. Yun. O tinatawag ka? Na tinatawag ako. Actually, magkasakristan nga po dapat ako. Totoo yan? Kasi po sa San Sebastian ako, Catholic school ako, papunta na ako sa seminaryo. Magkasakristan po dapat ako. Ay, nagsakristan po ako, dapat po magka-seminaryo na po. Eh kaso, nag-artista naging David. Salamat po, yun po. Salamat po. Thank you, Sir Jojo, for